Ang Changyang Village na pupuntahan ng ating bida ay nahahati sa dalawang bahagi. Mayroon itong ancient town na nagsisilbing heritage site para sa mga bumibisitang turista at mayroon din itong residential area na para naman sa mga aktwal na mamamayan. Ang residential area ng Changyang Village ay hindi nakabukas para sa publiko, sa katunayan niyan ay inililihim din ng mga naninirahan kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Tinanong ng bigatilyong lalaki ang dumating nating bida kung napadaan lang ba raw ito, o kung balak ba raw sila nitong hamunin sa isang laban. Nagpakilala ang ating bida na siya raw si Fang Ping ng Magic University, sinabi niya na nagpunta nga raw siya doon dahil gusto niyang hamunin sa isang sparring si Zhang Zhenhua. Tinanong ng bigatilyong lalaki ang ating bida kung ito ba raw talaga si Fang Ping na madalas niyang nababalitaan. Binanggit ng bigatilyong lalaki na noong nakaraang taon nga lang daw ay nasaktan ng sobra ni Wang Jinyang ang miyembro nilang si Zhang Zhenhua, kaya hanggang ngayon nga raw ay nananatili pa rin ito sa peak rank 3. Sinabi ng bigatilyong lalaki na si Zhang Zhenhua rin daw pala ang pakay ng pagpunta doon ng ating bida, mukhang iniisip nga raw ng mga ito na mahihina lang ang mga martial artist ng kanilang lugar. Nagulat si Fang Ping noong malaman nito na nakipaglaban rin daw pala si Wang Jinyang kay Zhang Zhenhua noong nakaraang taon, mukhang yun nga raw ang dahilan kung bakit sinabihan siya nito na magsama siya ng isang teaching advisor bago siya magtungo sa mga sects. Nag-alala si Fang Ping na baka pagbuhusan na raw siya ng mga ito ng galit, napapaisip siya kung naroon na ba raw kaya si Teacher Lee. Pinagmasdan ng bigatilyong lalaki ang mamahaling sandata na dala-dala ng ating bida. Nilinaw ni Fang Ping na wala raw siyang intensyon na maliitin si Zhang Zhenhua, nagpunta lang daw siya doon para hamunin ito ng isang laban. Sinabi ng bigatilyong lalaki na hindi naman daw nila pagbabawalan ang ating bida na kalabanin si Zhang Zhenhua. Pero iba nga raw ang mga sects na tulad nila kumpara sa universidad na pinanggalingan nito. Kapag natalo nga raw ang ating bida sa pakikipaglaban kay Zhang Zhenhua ay dapat nitong iwanan doon ang ginagamit nitong sandata. Tinanong ng bigatilyong lalaki kung nabahag na ba raw ang buntot ng ating bida, kung ganoon nga raw ay maaari na agad itong umalis. Hindi naman daw sila obligado na tanggapin ang paghamon nito. Kung gusto nga raw nitong makipaglaban doon ay kailangan nitong pumayag sa kanilang kondisyon. Tinanong ni Fang Ping kung ano naman daw ang matatanggap niya kapag siya ang nanalo. Sinabi ng bigatilyong lalaki na kapag nanalo nga raw ang ating bida, ibig sabihin daw noon ay nakuha na nito kung ano ang pakay nito. Pinaalalahanan din ng bigatilyong lalaki ang ating bida na ang sandata nga raw na naging parte ng kasunduan ng isang laban ay hindi na maaaring bawiin. Hindi na nga raw ito mababawi ng ating bida kahit na magsama pa ito ng mga Grandmaster. Naisip ni Fang Ping na nagkakahalaga man daw ng 50 to 60 million yuan ang kanyang B-grade weapon na Moonblade, ay hindi nga raw siya nag-aalala na matatalo siya doon lalo na't may espesyal siyang kapangyarihan. Pinasunod ng bigatilyong lalaki ang ating bida sa loob ng isang liblib na lugar. Naisip ni Fang Ping na tagong-tago nga raw pala ang lugar na ito. Mabuti na nga lang daw at may sinusundan siya dahil hindi niya nga raw ito mahahanap ng mag-isa. Napansin ng ating bida ang isang malaking grupo na puspusan sa pagsasanay. Naisip ni Fang Ping na mayroon nga raw ang mga itong magandang postura pero may kulang nga raw sa mga ito. Mas mataas nga lang daw ng kaunti ang vitality ng mga ito kumpara sa isang ordinaryong tao. Napaisip si Fang Ping kung hindi ba raw ang mga ito gumagamit ng mga pills o sinusubukan lang ng mga itong magsanay nang walang ginagamit na kahit na ano. Nagalit ang matandang master ng Changyang Village at sinabi na wala raw silang oras para tumanggap ng kahit na anong hamon. May ibinulong ang bigatilyong lalaki sa kanilang master para magbago ang isip nito. Bigla na lang dumungaw ang matandang master sa sandata ng ating bida. Pumayag na ang matandang master at agad na ipinatawag si Zhang Zhenhua. Naisip ni Fang Ping na mukhang hindi nga raw ganoong kayaman ang napuntahan niyang lugar. Pero kahit ganoon nga raw ang katayuan ng mga ito ay isa pa rin daw ang mga itong kilalang sect, nakapag-produce nga raw ang mga ito ng 5 mid-rank martial artist at napakaraming rank 3 martial artist. Ang Sun City nga raw na kanyang pinagmulan ay may daan-daang libong mamamayan pero wala nga raw ni kahit isa sa mga ito ang mid-ranked martial artist kung hindi isasama sa bilang ang mga estudyante na kasalukuyang nag-aaral sa mga martial arts university. Napansin din ni Fang Ping na marami sa mga miyembro ng mga ito ang naging lumpo, malamang nga raw ay ilang beses na ang mga itong pumasok sa catacombs para magbantay at makipaglaban. Ang mga sects nga raw ay hindi nakakatanggap ng mga benepisyo na tulad ng sa mga universidad,
Kailangan pa nga raw ng mga itong magsipag para makakuha ang mga ito ng sapat na resources. Naisip ni Fang Ping na nakakasigurado nga raw siya na natipuhan ng mga ito ang kanyang sandata nang dahil sa taas ng halaga nito. Ang pakikipaglaban nga raw na ginawa niya sa Yunming Military School ay maituturing niyang isang normal na sparring, at pakiramdam niya nga raw ay mas magiging seryoso ang pakikipaglaban niya ngayon dahil may kailangan ang mga itong makuha mula sa kanya. Natuwa ang babae na may maikling buhok noong makita nito si Fang Ping, ito pa nga lang daw ang unang beses na nakita niya ito ng personal. Pinayuhan ng isang babaeng nakapuyod ang kanyang kaibigan nang wag na raw itong magtatangka na magpapansin sa ating bida, ang tanging magagawa na nga lang daw nito ay ang humanga habang nanunood sa malayo. Binanggit ng babaeng nakapuyod na narinig nga raw niya na walang interes si Fang Ping sa mga babae, narinig rin daw niya na binubugbog nito ang lahat ng mga babae na nakakasalubong nito. Nagtanong ang babae na may maikling buhok kung bakit naman daw ito ginagawa ng ating bida. Sumagot naman ang babaeng nakapuyod nang nabalitaan nga raw niya na mukhang lalaking araw ang tipo nito. Nainis si Fang Ping sa mga tsismis na naririnig niya tungkol sa kanya. Nararamdaman ng araw niya noon na parang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga babae sa Yunmeng Military School. Hindi niya nga raw akalain na umabot na rin sa ibang mga lugar ang mga tsismis na ipinapakalat ni Yang Xiaoman, sisiguraduhin niya nga raw na mananagot ito kapag nakabalik na siya sa kanilang unibersidad. Lumapit na ang peak rank 3 na si Zhang Zhenhua at sinabi na narinig nga raw niya na nagpunta doon ang ating bida para mapalakas nito ang taglay nitong aura. Sinabi ni Zhang Zhenhua na natalo man daw siya ni Wang Jinyang noong nakaraang taon, pero nagtamo rin daw ito ng malaking pinsala kaya hindi na ito nagpatuloy sa pakikipaglaban sa iba matapos ang kanilang laban. Sinabihan niya ang ating bida nang kailangan daw nitong mag-isip ng mabuti bago makipaglaban sa kanya dahil malaki na nga raw ang ipinagbago niya simula noong nakaraang taon, ngayon nga raw ay malapit na rin siyang makarating sa rank 4. Tumugon si Fang Ping nang paano niya nga raw malalaman kung gaano kalakas si Zhang Zhenhua kung hindi niya ito lalabanan. Kung matalo man daw siya nito ay maaari pa rin naman daw siyang magsimula. Sinabihan ni Fang Ping si Zhang Zhenhua nang tigilan ng araw nila ang talakan at umpisahan na agad nila ang kanilang laban. Ipinaalam ni Zhang Zhenhua na ibibigay niya raw ang lahat ng kanyang makakaya sa labanan nilang ito. Huwag nga raw siyang sisisihin ng ating bida sa mga susunod na mangyayari. Tumugon naman si Fang Ping nang ganoon nga raw ang laban na kanyang hinahanap. Agad na sumugod si Zhang Zhenhua para atakihin ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na titingnan niya nga raw kung gaano talaga kalakas ang kanyang makakalaban. Sinalubong ni Fang Ping ang pag-atake ni Zhang Zhenhua gamit ang pinatigas niyang kamao. Naisip ng ating bida na napakalakas nga raw pala ni Zhang Zhenhua, ang sandata nga raw na gamit nito ay higit na mas mabigat kumpara sa ibang mga espada. Para nga raw siya nitong hinahambalos ng malakas imbis na hinihiwa siya nito. Ang mga martial artist nga lang daw na may superior na lakas ang maaaring gumamit ng mga ganoong klase ng sandata. Inilihis ni Fang Ping ang kanyang katawan para iwasan ang sandata na ipinang-atake ni Zhang Zhenhua. Sinamantala ni Fang Ping ang kanilang posisyon para mahuli niya ang braso ng kanyang kalaban. Agad niya itong hinila para maibalibag niya ito ng malakas. Nilagyan ni Zhang Zhenhua ng malaking halaga ng vitality ang isa niyang binti para madagdagan ang bigat nito. Sinabihan ni Zhang Zhenhua ang ating bida nang hindi nga raw siya nito mapapabagsak gamit lamang ang ganoong paraan. Naisip ni Fang Ping na hindi niya man lang daw maigalaw ang katawan ni Zhang Zhenhua, hindi nga lang daw pala ito malakas dahil napakatatag rin daw pala nito. Pero kahit nga raw ganoon ay nag-aaksaya din lang si Zhang Zhenhua ng enerhiya dahil hindi siya nito mapatamaan, gagamitin niya nga raw ang pagkakataong ito para masanay siya sa paraan ng pakikipaglaban nito. Sa bawat pag-iwas ni Fang Ping ay nagbibitaw rin ito ng mga pag-atake gamit ang kanyang Diamond Fist. Muli na namang umatake si Zhang Zhenhua pero naiwasan ulit ito ng ating bida. Nakaramdam na ng pagkainis si Zhang Zhenhua dahil hindi nga raw sumasapul ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Naisip niya na mukhang na-master na nga raw ng ating bida ang paggamit ng Cloud Step. Inikutan ni Fang Ping si Zhang Zhenhua para maatake niya ito sa likuran. Nagpalabas si Zhang Zhenhua ng aura sa kanyang buong katawan para madagdagan ang kanyang bilis at lakas. Napaisip ang ating bida kung oras na ba raw para gamitin niya ang kanyang ultimate move, dito nga raw nakasalalay kung mananalo ba raw siya doon o matatalo. Malakas man daw ang taglay na aura ni Zhang Zhenhua pero hindi nga raw siya natatakot.
Napakarami ng araw niyang pinabagsak na kalaban na tulad nito. Nagpakawala rin si Fang Ping ng sarili niyang aura bilang paghahanda sa kanyang pag-atake. Bigla na lang nawala ng malay si Zhang Zhenhua noong maapektuhan ito ng kapangyarihan na inilabas ng ating bida. Nagtaka ang bigatilyong lalaki at ang matandang master ng Changyang Village noong mapansin ng mga ito ang nangyari kay Zhang Zhenhua. Naguluhan din si Zhang Zhenhua noong magbalik na ang kanyang malay. Habang iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanya ay wala siyang kaalam-alam na nasa itaas na pala niya ang ating bida. Agad na sinuntok ni Fang Ping ang likuran ni Zhang Zhenhua gamit ang kanyang Diamond Fist. Agad ulit siyang naghanda ng isang malakas na suntok para muling atakihin ang likuran ni Zhang Zhenhua. Napansin niya na makakaya pa nitong makatayo kaya naghanda na ulit siyang umatake. Nagsalita ang matandang master ng Changyang Village at idineklara na tapos na raw ang laban. Sinabihan nito ang ating bida nang maaari na raw itong huminto. Sinunod ni Fang Ping ang sinabi ng matandang master, umatras siya agad papalayo kay Zhang Zhenhua. Nakaramdam ng tuwa ang ating bida dahil may natutunan nga raw siya na isang bagong teknik. Nagmadali ang ibang miyembro ng Changyang Village para alalayan ang nakabagsak na si Zhang Zhenhua. Sinabi ng matandang master na napakahusay nga raw pala ng ating bida kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi niya nga raw inakala na magagawa nitong mapahinto si Zhang Zhenhua gamit ang mental strength nito kahit na isa pa lang itong rank 3 martial artist. Tumugon si Fang Ping nang sinwerte lang daw siya sa kanyang pagkapanalo, humingi din siya ng pasensya sa matandang master dahil nasaktan niya nga raw ang estudyante nito. Naisip ni Fang Ping na hindi niya nga rin daw inasahan na makakaya niya itong magawa. Sinubukan niya lang daw lampasan ang aura na inilabas ni Zhang Zhenhua. Pero kasabay niya rin daw na nagamit ang kanyang mental strength na siyang naging dahilan kung bakit nawalan ito ng malay sa loob ng isang saglit. Wala nga raw kinalaman ng kanyang system sa kakaibang pag-atake na kanyang nagawa, mukhang may angkin nga raw talaga siyang talento sa pagiging isang martial artist. Naisip ni Fang Ping na halos isang iglap nga lang daw na nawalan ng malay si Zhang Zhenhua, pero sapat na nga raw yun para maiwasan niya ang ultimate move nito at para makapagsagawa siya ng isang counter-attack. Kung nasa loob nga lang daw sila ng isang totoong laban ay tiyak nga raw na napatay na niya agad si Zhang Zhenhua. Sinabihan ng matandang master ang ating bida nang hindi na raw nito kailangang magpakumbaba. Napakalakas nga raw ng kapangyarihan na ginamit nito at maaari na nga raw itong maihalin tulad sa kapangyarihan ng mga Grandmaster. Sinabi rin ng matandang master na maaari na raw umalis ang ating bida dahil nakuha na raw nito kung ano ang pakay nito sa kanila. Naisip ni Fang Ping na mukhang gusto na nga raw siya agad nitong palayasin doon. Pero naiintindihan niya nga raw ito lalo na't sinaktan niya ang isa sa mga estudyante nito. Ipapasok na ngayon ng mga miyembro ng Changyang Village ang sugatang si Zhang Zhenhua para magamot ang mga tinamo nitong pinsala. Nagpalabas ng kapangyarihan ang matandang master at bigla na niya lang itong pinakawalan patungo sa direksyon ng isang mataas na puno. Sinabihan ng matandang master ang pinuntirya niyang martial artist nang napakayabang raw nito. Wala nga raw itong karapatan na panuurin sila mula sa itaas na para bang isa itong Panginoon. Umalis na nga raw agad ito sa kanilang village at baka kung ano pa ang kanyang magawa. Tumawa ang nasa itaas na martial artist at sinabihan ng matandang master nang bakit nga raw ito nagagalit gayong ang apo naman daw nito ang nakatanggap ng pagkabugbog. Huwag nga raw itong mag-alala dahil babalik na raw siya doon para labanan ito kung ganoon talaga ang gusto nitong mangyari. Tinanong ng bigatilyong lalaki ang matandang master kung sino raw ang martial artist na inatake nito. Tumugon ang matanda nang wala raw doon ang tatlong Grandmaster ng Magic University at karamihan din daw sa mga teaching advisor ng mga ito ay kasalukuyan pa ring nasa loob ng catacombs. Sa mga prodigies nga raw na naiwan doon ay iisa lang ang maaaring magrepresenta sa buong Magic University. Napagtanto agad ng bigatilyong lalaki kung sino ang martial artist na tinutukoy ng matandang master. Sinabi ng matandang master na ito nga raw si Li Changsheng o mas kilala sa bansag na Swordsman Changsheng. Sa mga peak rank 6 nga raw ng Magic University ay sina Invincible Wu at Madlayan Tang ang pinakamalakas at ang pinakakilala. Pero bago pa nga raw ang mga ito nagkapangalan ay una nang sumikat si Swordsman Changsheng. Ito nga raw noon ang pinakamalakas na martial artist ng Magic University na may pinakamalaking potensyal para maging isang Grandmaster. Gamit nga raw ang espada nito ay nagagawa na nitong makapatay ng mga rank 6 kahit na isa pa lang itong rank 5,
at yun nga raw ang dahilan kung bakit nakuha nito ang respeto ng maraming martial artist. Pero pagkatapos nga raw ng isa sa mga pakikipaglaban sa loob ng catacombs ay hindi na nagamit ni Li Changsheng ang totoo nitong potensyal at halos magwala rin si Lu Fengguo. Kung hindi nga lang daw yun nangyari ay anim sana ang mga Grandmaster ng Magic University na nakipaglaban sa natapos na digmaan, hindi na nga raw sana kinailangan ni Grandmaster Yuren na isakripisyo ang sarili nito. Sinabi ng matandang master na nakakapanghinayang nga raw si Li Changsheng, kahit gaano nga raw ito kalakas noon ay isa na lang ito ngayong ordinaryong peak rank 6. Nagtamo nga raw ng malaking pinsala ang mental strength nito kaya wala na itong pagkakataon na maging isang Grandmaster. Malamang nga raw ay isakripisyo na lang din ito ang sarili nito sa mga susunod na pakikipaglaban sa loob ng catacombs. Sinabi ng bigatilyong lalaki na siguro naman daw ay may pag-asa pa rin itong maging isang Grandmaster hanggat nananatili itong buhay. Pagkaraan ng ilang araw ay nagtungo naman si Fang Ping sa Yuntai Mountain kung saan nakatayo ang Wanshan Temple. Binati ng peak rank 3 na si GSE ang dumating nating bida, inaasahan na nga raw niya ang pagpunta nito. Tinanong ni Fang Ping ang kaharap niyang lalaki kung ito nga ba raw ang chick boy na monghe na kanyang nababalitaan. Tumugon naman si Jiase nang mukhang hindi nga raw siya ang tinutukoy nito, hindi nga raw ganoon ang kanyang karakter. Sinabi ni Fang Ping na nasisigurado niya nga raw na ito si Jiase na kilala sa pagiging isang chick boy na monghe, sa lahat nga raw ng mga rank 3 sa ranking ay ito lang ang pasok sa ganoong description. Binanggit din ni Fang Ping na narinig nga raw niya na madalas na bumababa ng bundok si Jiase para bumisita sa mga bahay-aliwan. Nangatwiran si Jiase na puro chismis lang daw ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanya. Siya nga raw itong may nasagap na balita tungkol sa ating bida, nabalitaan niya nga raw na mahilig itong mangbugbog ng mga babae. Tumugon naman si Fang Ping nang tama nga raw ang narinig nito. Lahat nga raw ay nakahanda niyang kalabanin dahil pantay-pantay lang naman daw ang mga babae at lalaki pagdating sa martial arts. Sinabi ni Jiase na mukhang magkaiba nga raw pala ang pananaw nila pagdating sa mga babae, pero dahil nga raw naroon na rin ang ating bida ay magsimula na nga raw agad sila sa kanilang paglalaban. Ibinahagi rin ni Jiase na wala nga raw ni kahit sinong rank 3 ang nakatalo sa kanya sa kanilang Central Province, kung hindi nga raw siya pinuntahan ng ating bida ay siya nga raw dapat ang hahanap dito. Nagtanong si Fang Ping kung doon na ba raw talaga sila maglalaban, napakarami pa nga raw turista ang nagkalat sa kanilang paligid. Sumagot naman si Jiase nang doon nga raw sila mismo maglalaban. Tinanong ni Fang Ping si Jiase kung ano nga raw ang ginagawa nito, bakit nga raw winasak nito ang suot nitong damit. Sinabi ni Jiase na nahihirapan nga raw ngayon ang kanilang tourist industry kaya kailangan niya nga raw tumulong. Ipapakita niya nga raw sa lahat kung gaano kaganda ang paggamit ng martial arts. Agad na inilabas ng mga turista ang kani-kanilang cellphone para kuhanan ang magaganap na laban. Sinabihan ni Fang Ping si Jiase nang mukhang hindi nga raw ito nararapat para maging isang monghe. Naisip ng ating bida na kailangan na nga raw niyang gamitin ang kanyang espada dahil maraming manunood sa kanila, dapat niya nga raw siguraduhin na maganda ang pagkakakuha sa kanyang pakikipaglaban. Sumang-ayon si Jiase sa sinabi ng ating bida, sinabi niya rin na mukhang mas nababagay pa nga raw si Fang Ping na maging isang monghe kaysa sa kanya. Agad na lumipad sina Fang Ping at Jiase habang inaatake ang isa't isa. Sinabi ni Teacher Li Changsheng na mukhang nagpapasikat nga raw ang dalawang ito sa mga taong nanunood. Mukhang nasisiraan na nga raw ang mga ito ng ulo dahil mas pinili pa ng mga itong maglaban sa itaas ng himpapawid. Tumawa ang isang matandang monghe at sinabi na mga bata pa nga raw sina Fang Ping at Jiase, normal nga lang daw sa edad ng mga ito ang magpasikat sa iba. Natawa si Teacher Lee dahil mukhang tama nga raw ang matandang monghe, nakakamangha nga raw tingnan ang paglalaban sa itaas ng himpapawid. Patuloy na naglalaban ang dalawa habang pinapanood sila ng napakaraming tao. Bigla na lang binitawan ni Jiase ang ginagamit nitong sandata. Kasunod noon ay agad niyang sinalo ng magkabila niyang kamay ang espada na ipinangatake ng ating bida. Humanga ang mga nanunood na turista sa pagdepensa na isinagawa ni Jiase. Naisip ni Fang Ping na nakakamangha nga raw talaga ang paglalaban nila sa himpapawid, pero mas nahihirapan nga raw siyang magamit ng tama ang kanyang enerhiya. Mas mabilis rin daw na nababawasan ang kanyang vitality sa pananatili ng kanyang paglipad at hindi nga raw ito makakabuti para sa kanya.